Nagulat si Luther sa malakas sa pagkalabok ng pinto mula sa labas ng silid niya. Bumungad sa harapan niya ang matalim na matang ipinupukol ng kanyang ama. Luther, hindi mo ba talaga ako kayang sundin sa lahat ng gusto ko? Ginagawa ko ito para sa kumpanya. But it's my choice. For the first place, hindi ang pagiging CEO ng kumpanya ang kailangan ko. Matagal ko nang gustong maging arkitekto, pero kayo lang ang humahad lang sa gusto ko. Ang lakas ng loob mo na sagot-sagutin ako? Ako pa rin ang iyong ama, at ako pa rin ang magpapasya sa lahat ng nararapat sa buhay mo. Napailing lang si Luther sa mga sinabi ng kanyang ama, at matapang muli niya ito hinarap. Huwag niyo akong itulad sa iba. Dahil kahit anong sabihin niyo, wala na kayong magagawa pa. Huwag mong subukan ang kaya kong gawin, Luther. Baka pagsisihan mo ang maling hakbang na gagawin mo. Ito ba ang gusto niyo? Maging sunod-sunuran sa lahat ang gusto niyo para lang sa reputasyon at kumpanya? Hindi ako magtataka kung bakit maraming kumakalaban sa inyong posisyon. Daharating ang panahon, Luther, maiintindihan mo rin kung bakit ko ito ginagawa. Kaya habang may pagkakataon ka at oras, gawin mo na. Nangangatawa sa galit nang lumabas ang kanyang ama sa silid na kinaroroonan niya. Bahagya naman siyang napahinga ng malalim upang alisin ang inis at pagkatismaya sa kanyang ama. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng siya ang magtitikta sa buhay na gusto ko. Aniya ni Luther sa galit na boses nito. Si Luther ay anak ng mayamang pamilya. Ngunit isang bagay ang hindi niya makayang panghawakan. At iyon ay ang kumpanya ng kanyang ama. Pangarap niyang maging arkitekto hanggang sa isang bagay ang kailangan niyang gawin. Nang makilala niya si Alice, ang babaeng ulilong lubos na nakikipagsapalaran sa hamon at hirap ng buhay. Ikaw na babae ka? Hindi ka ba marunong maglinis ng bahay? Tingnan mo to, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawa. Mapasensya na po, Tia Lani. Ang dami po kasing iniutos niyo sa akin. Kaya hindi ko ito nagagawa. At sumasagot ka pa? Lumayas ka. Ayoko ng tamad na katulad mo. Wala po akong mapupuntahan. Wala akong pakialam. At hindi ko na problema yon. Umalis ka sa bahay ko. Halos ipagtulakan siya ng kanyang tiyahing sa labas. Saka isa-isang inihagis ang ilan niyang mga damit. Ni hindi siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Huwag ka nang babalik pa rito. Wala akong kamatutulad mo. Hampas lupa. Dahil mga luha lang ang naging ganti ni Alice. Ito na siguro ang katapusan ng buhay niya. Kahit sino ay walang lakas ng loob na siya ay tulungan. At tinampot ang mga nagkalat na damit. Sa kanya inilagay sa kanya plastic bag. Walang pagtatalawang isip, nilisan niya ang bahay ng kanyang tiyahin. Makalipas lang ilang araw ay tangik sa lansangan siya nananatiling tumira. Ni hindi niya alintana kung ano ang maaaring kahinatnan niya sa lugar na yon. Ang mahalaga ay mapunan ang gutom niya. Grabe, kumakalam na ang tiyan ko. Saan na naman kaya ako maghahagit ng pagkain ko? Nakakapagod ang ganitong buhay. Kahit pistihin ko man mag-apply ng bagong trabaho, sino bang taong tatanggap sa akin ito? Init at pawis ang kanyang naramdaman. Hanggang sa isang simbahan, ang natanong niya sa kalayuan. Naligaling siyang nagtungo roon. Yung iba, makikita niyang may mga dalang sampagita. Naupo siya sa isang bakanting lote na napapaligiran naman ng mayayabong na puno. Presko kung iyong titignan, makikita pa rin sa kanya ang panghihina sa mukha. Ate! Tawag ng batang paslit sa kanya.
Tumugon naman si Alice at may ngiti sa labi nito. Heto po, sabay abot ang batang sa tingin niya ay nasa edad na 8 taon. Binuksan kaagad niya ang nakabalot na tinapay, kasunod ang pagtigon niya sa bata. Salamat, gutom na kasi ako. Kanina pa. Habang kumakain ay isang lalaki ang nagbigay atensyon sa kanya. Makisig ito at masasabi niyang mayaman base sa pananamit ng binata. Napababa ang tingin niya sa bandang likuran ng suot na pants nito. Mali ang naiisip ko. Hindi dapat. Aniya sa sarili ni Alice na pinagmamasdan ang wallet na nasa likurang bahagi ng lalaki. Dahil sa pagiging agresibo ng dalaga, mabilis siyang tumakbo at walang pag-alinlangan niyang kinuha ang wallet nito. Mabigla ang binata sa ginawa sa kanya. Hoy, bumalik ka rito. Napuhaw ang atensyon nila sa lahat ng tao. Hindi man lang ng dalawang isip si Luther, bagkos ay hinabol niya rin ito. I said stop. Ngunit tuloy pa rin sa pagtakbo si Alice. Lagot na. Siguradong kulong ako dito. Nagtago siya sa isang puno ng basurahan. Mabuti na lang at may malaking truck na nakaharang doon. Kung hindi ay makita siya ng binata. Paano na? Anong gagawin ko? Kailangan ko lang ng pera. Tanging bumabagabag sa isipan ni Alice. Akala ng dalaga ay nakaligtas na siya sa pagtatago. Hindi ang dalawa. Laking gulat niya nang biglang hinahin ng binata ang kanyang mga kamay. Huli ka. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Hinihingal na sanpit ng binata sa kanya. Sa sandali, magpapaliwanag ako sa iyo. Pagtaas ang dalawang niyang mga kamay. Dapat sa mga tulad mo ikinukulong. Aba, paawa ka naman. Wallet lang ang kinuha ko sa iyo. Hindi naman kita pinatay. Pag nanakaw pa rin ang ginawa mo, miss, hindi mo ba alam na pwede kitang ipakulong? At hindi mo ba alam pwede kitang kasuhang stalker? Stalker? Are you crazy? Ako na nga pinagnakawan mo. Sa suot ng pananimit mo, hindi ka nila paniniwalaan. Sa lubong na kanya mga kingilay sa dalaga. Pinagnakawan? Nakuha mo na nga mga wallet mo? Kaya parang nagawa yun dahil gutom na ako. Kasalanan mo rin kasi hindi ka marunong mag-ingat. Next time, huwag mo nang uulitin to kung ayaw mong mapahamak pa. Halos pagmasdan ni Luther ang buong kasuotan ng dalaga. Sa tingin pa lang niya ay inak-araw rin itong di kumakain at nagpapalit ng damit. Kunin mo to. Sabay abot ng binata na ikinabigla rin ng dalaga. Bakit mo ka pinibigyan ng pera? Pinagtakawan na nga kita tapos ngayon bibigyan mo ako ng pera. Huwag mo nang uulitin pa ang pagiging mandurokot sa simbahan. Kung ayaw mong mapahamak ang buhay mo at ipakulong kita. Hindi na nagawang magpasalamat pa ng dalaga. Bagkos ay patakbo siyang umalik sa harapan ng binata. Pumayag ka na ba sa kagustuhan ng iyong ama? Ika na James na nakaupo sa exclusive chair niya. Nope. Kung ganon, anong susunod na hakbang mo? Naiisip akong paraan. At ano namang kalokohan ang naiisip mo, Luther? Balita ko ay gusto kong ipakasal ng iyong ama sa babaeng mapipili niya. What? Gulantang na tanong ni Luther sa kaibigan. Hindi mo alam? Nabanggit din niya ng aking ama. Palagi nga nang niyang gustong kontrolin ang buhay ko. So, anong balak mo? Kung ayaw mo ng sapilitang kasal, gumawa ka ng paraan. Help me. Matapang na wika ni Luther. But how? Seryosong tanong naman ni James sa kanya. Ako ang pipili ng babaeng pakakasalan ko. Ang babaeng susunod sa mga plano ko. Balo ka na, Luther. Saan ka nang kukuha ng babaeng susunod sa iyo? Pakaramdam ko, mahihirapan ka sa mga balak mo. What about Jane? Hindi ba matagal ka na niyang gusto? Malay mo maging success ang plano mo. Hindi pwede.
At least hindi ka na mahihirapan pa. Mas madali mong magagawa ang gusto mo. James, alam mo naman kung anong mayroon si Jade at ayokong saktan ang nararamdaman niya sa akin. So, saan ka hanap ng babaeng kaya mong bayaran at gawin ang utos mo? Tanging pagtaas ng gilid ng dabi ni Luther ang naging sagot niya sa kaibigan. Bahagya siyang marap sa glass window at naupo sa exclusive table nito, habang ang dalawang kamay niya ay nasa bulsa na kanyang suot na blue pants. Shit, ano namang kalokohan ang naiisip mo, Luther, ha? I will text you later. May conference meeting pa ako ngayon. Tinampot niya ang brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Sabay tabi sa balikat ng kaibigan. Saka ito nagpa siyang lumabas ng opisina. Palaisipan naman para kay James ang mga sinabi ni Luther. Samantala, ilang linggo na buhat ang naging usapan nila ni Luther. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa nagawang plano ni Luther. Ang akalang bakasyon sa US, naging kabaliktaran pala. Inutusan siya ni Luther na maghanap ng maliit na bahay sa malapit sa bayan. Balak ni Luther na magpanggap na mahirap upang makahanap ng babaeng susunod sa gusto niya. Ngunit hindi niya nagustuhan ang ginawa ng kaibigan. Ano to? Tanong ni Luther habang nakangiti ang kanyang kaibigan. Bahay! Simple man akis unique. Ang ganda, diba? Walo ka talaga. Kondo to eh. Malapit naman ito sa bahay na sinasabi mo. Saka bakit ba need mo pa tong gawin? Pili ko mas balo ko pa sa akin. Kahit di ka talaga mapagkakatiwalaan. Sige na, alis na. Baka may makakita pa sa ating dalawa. Ingat ka, baka mapahamak ka sa ginagawa mong to. Sige na, marami pa akong gagawin. Basta yung usapan natin ha. Sikreto lang. Pero ka na. Gagawin mo pa talaga to, ewan ko sa'yo. Umalis na ang kanyang kaibigan. Minabuti naman niyan lumabas ng kondo. Iniisip kung paano niya sisimulan ang mga balak niya. Isang babaeng hindi pamilyar ang kanyang nakita. Nanghihina ito at sa palagay niya ay wala sa tamang kalagayan. Unti-unti niyang nilapitan ng dalaga. Subalit, laking gulat niya nang mahigpit niya itong yakapin at harikan sa kanyang mga labi. Miss? Malakas na boses niya bigkas nang imailayo niya ang sarili sa dalaga. Narinig niya ang mahinang bulong nito. Dahan-dahan niya itong binuhat at saka inihiga sa bakanting kahoy na upuan. Tanging liwanag ng inaw mula sa poste ang nagpasiray sa magandang mukha ng dalaga. Kahit na may mga kaunting garo siyang nakikita. Anong ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi? Palas-isip ang tanong ni Luther. Muli niya itong pinagmasta hanggang sa maalala niya ang babaeng di na pamilyar sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Ito nga ang babaeng nagnakaw ng wallet at tinulungan niya noon. Aalis na sana si Luther nang biglang bagising ang dalaga. Nasaan ako? Ikaw? Anong kailangan mo? Wala akong pera. Tinulungan lang kita. Wala akong intensyong masama sa'yo. Teka lang. Pamilya ka sa akin ah. Siguro? Gusto mo akong kidnapin no? At ano namang mapapala ko sa'yo kapag ginawa ko yun? Hindi ko alam. Baka ibenta mo ako kung kanino. Miss, I just want to help you. Yes, medyo pamilyar ka nga sa akin. Lumayo ka sa akin. Manyakas ka. Mahinang napabulong si Luther. Kakaibang siyang babae. Anong palagay niya sa akin? Papatol ako sa tulad niya. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Binabala ka ba? Go home. Gabi na at hindi maganda sa isang tulad mong babae sa labas. Wala akong bahay. Nakita mo naman ang itsura ng pananamit ko. Heto ang pera. Bumili ka ng damit mo. Gamitin mo to para makapagsimula ka ng bagong buhay. Talaga bang ibibigay mo sa akin to? Tamango lang si Luther. Nakita naman niya ang mga ngiti sa labi ng dalaga.
So, salamat talaga. Mamalaking tulong na ito sa akin. Welcome. Sana sa kaunting halaga nakatulong muli ako sa iyo. Sapat ng 5,000 binigay mo sa akin. Nagmamadali namang umalis ang dalaga. Para siyang bata na tumatalon-talon pa, palayo sa binata. Hindi maidsan ang ngiti sa labi ni Luther. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok na kanyang puso. Namipas ang 3 araw, tanging text message ang muli niyang natanggap sa kanyang ama. Isang arranged marriage ang kailangang maisakatuparan, ngunit labag ito para kay Luther. Hindi siya makakapayag sa ganoong kondisyon. Hindi sa babaeng kailanman ay hindi niya kayang mahalin. Samantala isang bagay ang kailangang gawin ni Luther at buo na ang loob niya nang magpanggap siyang mahirap at napilitang tumira sa isang maliit na bahay. Tagpi-tagpi ito na tanging gawa lamang sa kahoy. Are you out of your mind? Seryosong pagkapitla ni Jane sa kaibigan nang hindi niya ito naabutan sa condon unit ni Luther. Iisip ako ng tama, James. Kaya huwag kang ignorante sa ginagawa ko. Alalahanin mo, ikaw ang kanang kamay ko. Kahit mamatay ka riyan, hindi kita paglalamayan. Dapat nagputos ka na lang ng tao para magpadupat ng babaeng gusto mo. Ayoko. Baka puwelpak pa. Kapag ikaw ang gumawa, besides, may nakita na akong babae. Isang babaeng madali ko lang mapapaikot sa mga kamay ko. Agad na ibinaba ni Luther ang telepono. Ayaw na rin niyang ipagpatuloy pa ang pakikipag-usap sa kaibigan. But his no choice. Mas mabuting siya ang maghahanap ng babaeng nararapat sa kanya. Walang iba kundi ang babaeng ilang beses na niyang nakikita sa di inaasahang pagkakataon. Mas madali niyang magagawa ang kanyang gusto. Tila hindi maintindihan naman ni Alice ang sarili dahil sa kanyang kaba. Ilang beses na kasi siyang pagtangkaan ng mga kalalakihan sa daan. Naubos na rin ang kanyang pera. Swerte na lang niya dahil isang matandang babae ang kanyang nakilala. Matanda na ito at tanging sa tabi lang ng maliit na kubong ito natutulog. Para kay Alice ay isang pangkaraniwan na ito sa kanya. Hanggang ngayon ay humahanap pa rin siya ng tamang pagkakataon kung paano makakaalis sa hirap ng kanyang sitwasyon. Pero hindi niya inaasahan na isang lalaki pala ang kanyang pakikilala. Nang iligtas siya nito sa isang enkwentro. Mahaba ang bigote nito at malagwa ang mga buhok. Base sa itsura ng binata. Noong una, sobra ang takot niya. Kalaunan, ay unti-unti niya na rin ito nakikilala. Kailan ka pa rito sa lugar na to? Tanong niya sa binatang hindi pamilyar sa kanya. Matagal na. Kay Aling Dorales, ka ba nakatira? Sasalamat nga pala sa tulong mo. Wala yun. Bakit ka nang titiis dito? Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Kahit paano, mas maaayos ang tutulugan mo. Napo, wag na. Hindi naman ako magtatatal dito. Nag-iipan lang ako ng pera. Galing sa pamamamalingos ko. Mas makakatulong ako sa iyo. Sasama ka sa akin. Seryoso ka ba? Lalaki ka at babae naman ako. Mahirap ang tulad mo. Pero magkaiba pa rin tayo na sitwasyon. At least ako may ligtas na bahay. Ikaw wala. Mas mahirap tumira at matulog sa kalye. Hindi mo alam kung anong pangalit na naghihintay sa'yo. Ang laki na nang naitulong mo sa akin. Pero sige, kung mapilit ka, sasama ko sa'yo. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, unti-unti niya na isa sa katuparan ang mga nais niya sa dalaga. Nakuha niya ang loob nito at paniniwala. Tukhaman siya sa paningin ni Alice, wala siyang pakialam. Kalaunan din naman ay pera lang ang katapat nito. Kapalit sa kondisyon niya sa dalaga. Kailangan niyo maipaibig ito. Nang sa ganon, mas kapanipaniwala ang maaari niyang gawin kay Alice.
Mag-iisang buwan na akong nakatira sa maliit na barong-barong ng bahay mo. Hayaan mo sisipin kong magkaroon ng trabaho para makatulong tayo sa lahat ng oras. Mabuti kung ganon. Mas makakalipat tayo sa mas maayos na bahay. Magsisikap din ako para sa ating dalawa. Ni walang salitang muli ang lumabas sa mga labi ni Aris. Biglang naramdaman ang mabilis na kaba sa gitgit niya. At tila may kung anong nagkagalawan sa tiyan na di maipaliwanag. Talaga ba? Masayang sambit niya sa tinata at nagyakap niya sa leeg nito. Nagtama ang mga mata nila sa isa't isa habang hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Aris. Tila tumigil ang oras sa kanilang dalawa. Ilang sandali, may kung anong hangin ang nagpagising sa kanila. Pasensya ka na. Sobra lang ang tuwa ko sa sinabi mo. Napataas, gilid ng labi ni Luther bago ito nagsalita. Bukas na bukas din ay may apartment akong nakita. May kalayuan sa lugar na ito. Doon makapagsisimula tayong dalawa ng bagong buhay. Tayong dalawa? Ibig mo bang sabihin? Mahal kita, Alice. Kaya kong magbago para sa iyo. Alam kong hindi mo pa alam ang tunay kong pagkatao. Ngunit, nalugi na ang negosyo ko noon at humantong ako sa gitong kahirap na buhay. Mahal na din kita, Luther. Ito na yata ang hinihiling ko sa Diyos. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makilala ni Aris ang pinata dahil sa malago nitong bigote at kailanman ay ipinangako ni Luther na hindi niya makakayang mahalin ang tulad ni Aris. Tanging trabaho lang ang ginagawa niya. Ayaw na rin niya patagarin pa ang lahat. Sayang sa panahon at oras. Na makalipas sila sa bagong bahay, laking tuwa ni Alice at pagtataka dahil hindi niya lubos akalain ang laki at lawak nito. Nagtataka siya dahil ang akalang apartment damang ay tila isang mansyon na ito sa kanya. Isang bungalow ng bahay at kumpleto sa mga gamit. Akala ko ba mahirap ka lang? Bakit sa banda ka ng bahay mo? Siguro ito yung natira sa mga nalugin mong negosyo nun, di ba? Baka dito mo inilaan? Nagustuhan mo ba? Ano yan ni Luther sa tilaga? Oo naman. Gustong gusto. Walang kaalam-alam si Alice sa posibleng mangyari sa kanya. At para kay Luther, mas mapapatunayan nito sa kanyang ama na nasa tama ang desisyon niya. Ang magpatayo ng sarili niya kumpanya. At si Alice ang gagawin ng sandata at pananggalang upang magawa yun. Madali na para kay Luther ang lahat. Lalo na't nahuhulog na ang loob ni Anne sa kanya. Mas mapapasunod niya ang dalaga sa lahat ng nais niya. Samantala, pagkainis ang nararamdaman sa kaibigan. Hanggang kailan mo lolokohin ang babaeng yun? Dahil lang sa iyong ama? Dapat ang tanong mo ay kailan ko sisimulan bago kumpanya ko. Alam mong iligal ang trabaho ng aking ama. At ayokong isa ako sa maging pagkain niya pagdating ng panahon. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon nakikipagkasundo pa rin siya kay Mr. Hidalgo. Shipping this isang mayroon si Mr. Hidalgo. Malapit nang malugi ang inyong kumpanya. At ang anak ni Mr. Hidalgo lamang ang pwedeng magsalpa nun. Kaya nga gagabitin ko si Andy. Ipapaalam ko may asawa na ako. Alam mong mapanganib. Baka asawa mo si Alice ang papahamak. Kailangan kong pigilan ng aking ama ng pagkasundo kay Mr. Hidalgo. Gusto kong ibenta niya mismo ang naluluging kumpanya namin sa kanya. At kapag nangyari yun, ako mismo ang maglalabas sa baho niya. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. At the end of the day, sa akin mapupunta ang lahat. Sa ngayon, galit at pagkadismaya muna ang mararamdaman ng aking ama. Akala ko ba ay ayaw mo kawakan ang kumpanya ng iyong ama? Pero bakit mo ginagawa to? Ayoko dahil mali ang naging pamamaraan niya. Matalino si Mr. Hidalgo. Hindi siya papayag na walang mangyari sa mga plano niya. Inggit at kapangyarihan gusto niya para lang maangkin ang lahat ng mayroon kang chains. $150 billion ang nakuha.
ni Mr. Hidalgo sa ari-iri ng aking ama. Kalahati nila ay unti-unti na nanundugi. Dahil sa mga indikan na inilalabas nila. Nalaman ko na lang ito dahil sa mga papeles at dokumento na itago ng ama ko. Kung ganoon, naiipit ang ama mo sa illegal na trabaho ni Mr. Hidalgo. Ibig sabihin lang, matagal na niyang alam ng iyong ama. Kaya siguro gusto niya ikaw ang mamahala ng kumpanya. Totoo ang sinabi mo. Ayaw niyang malugi ang kumpanya, ngunit gusto ni Mr. Hidalgo na ibenta ito sa kanya. Kaya naman kung hahayaan kong ibenta ang kumpanya, doon pa lang ako kikilos ng sikreto. Indalabas ko ang baho niya. At least pangalan niya mas masira. At hindi ang aking ama. Paano si Alice? Mahal ka niya. Trabaho lang ang ginagawa ko. Gagamitin ko siya sa aking ama. Papakasal kami para hindi na niya ako ipagkasundo sa iba. Oh my God. Hindi ko alam na kakaiba ang plano mo. At natuklasan mo kay Mr. Hidalgo. Ikaw nang bahala kay Keith kapag hindi niya kayanin ang magiging sitwasyon ng kanyang ama. What? Gagawin mo pa akong tagasalo ng sakit na nararamdaman ng iba? Aminin mo na kasi na matagal mo na siyang gusto. At never kong nagustuhan si Keith. Don't worry. Hindi ko siya agawin sa iyo. Papirong wika ni Luther. Deal. Walang bawian ha? Aniya naman ni Keith. Matapang na ipinilita ni Luther sa kanyang ama na naikasal na siya sa babaeng nakamamahal niya. Galit at pagkatismaya ang makuha ng binata. Ipinakilala na rin ni Luther ang dalaga. Matapos sabihin niya kay Alice ang kasinungalingan na natagpuan na siya ng kanyang ama sa pagkaulila niya doon sa magulang. Ang lahat ng yun ay planado na ni Luther. Pakiramdam ko hindi niya ako gusto na naririto ako sa bahay ng iyong ama. Ganun lang talaga siya, tahimik lang. Mahal na mahal kita, Luther. Salamat sa lahat ng pangakong hindi kita iiwan. Untong hininga na lamang ang pinakuwala ni Luther sa mga sinabi ng dalaga. At kunwari niya ito, hinalik lang sa noo. Matulog ka na, bago pa tayo bukas. Tumayo si Luther, ngunit nagulat siya nang yakapin siya ng dalaga. Hindi ka pa magpapahinga? Kakakasanong natin kahapon. Dahan-dahang inalis ni Luther ang mga kamay ni Alice sa mahigpit itong pagkakayakap sa kanyang baywang. May mga bagay pa akong dapat unahin. Magpahinga ka na. Walang nagawa si Alice kundi sundin ang kanyang asawa. Takaramdam niya ay may pagbabago ito. Uhat ng sila ay ikasal. Sa pagbaba ng silid ni Luther, nakita nito ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Nakaupo ito sa sopa, habang naka-ekis ang paan nito. Matalim siya nitong pinignigan. Ang third mo, para magpakasal ka sa babaeng tulad niya. Para sa inyo rin itong ginagawa ko. Hindi siya nababagay sa iyo. Ang anak ni Mr. Hidalgo lang. Hindi, ang tulad niyang babae ang kaya kong mahalin. Much better sa akin si Al. Kung i-desisyon mo, wala na akong magagawa pa. Pero huwag kang ahasan, tutulungan pa kita. Bahala ka na sa buhay mo. Poon na ang loob kong hindi tanggapin ang anak niyo para sa kumpanya. Itutuloy ko pa rin ang gusto ko. Hindi mo alam kung anong problema ang ibibigay sa akin. Sa ating pamilya at kumpanya. Simula nang mawala ang iyong ina, naging matigas na ang ulo mo. Like father, like son. Alisin niyo na para pag-uglayan sa kanila habang mas maaga pa. Sana maisip mong ginagawa ko ito, hindi bilang ama mo, kundi bilang magulang mo. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Mr. Hidalgo. Kahit buhay kanyang bawiin sa'yo. Ngayon rin ang, kaya ko rin gawin yun. At alam ko, mas madali na ako sa kanya. Sana alam mo yan. Hinabukasan ay nagmamatuling nag-impake ng damit si Ali. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang naging aura ng kanyang asawa.
Buong gabi niya itong di kasama sa kwarto. Kising na po pala kayo. Pinasasabi po na senyorito na nasa labas na po ang sakyan. Oo, alam ko. Tumawag siya sa akin kanina. Okay lang po ba kayo? Nag-alala lang tanong ng isang katulong. Okay lang ako. Huwag mo akong pansinin. Ikaw na kaming pagtatalo kanina. Ingat po kayo, senyorita. Hanggang ngayon ay hindi makalimutan ni Anis ang litratong nakita niya sa kanya. Litrato ng isang babae. Babaeng kumukulo sa isipan niya. Dahil kasama niya ang babaeng yun. Wala namang masama kung magkaritak sa kanya. Bakit pa sobrang insti sa akin? Sambit niya sa kanyang isipan. Habang nasa biyahe sa dalawa, hindi mapigilan ni Aris na bangkitin mo rin yung babaeng nakita niya. Sino siya? Bakit pakiramdam ko ang tagal niyo ng magkakailala? Pwede bang alisin mo na sa isip mo ang litratong nakita mo? Nagsinungaling ka. Akala ko ba ako lang ang bahal mo? Alice, ikaw ang pinakasalan ko. Matagal na yun. Noong panahon, di pa nanulugi ang kumpanya ko. Pero bakit hanggang ngayon may ugnayan pa rin kayong dalawa? Sa family business, anytime pwede ko siyang makita. Hindi maitago ni Luther na hanggang ngayon hindi maalis sa kanya si Dayan. Ang long-term pansin niya na matagal na niyang itinakna ko. Dahil ang kasal nila ni Ari. At kapag natapos ang misyon niya, iiwan niya ang dalaga. Sa unang araw ng kasal nila ni Ari, si Diana ang una niya pinuntahan. Inaamin niya may nangyayari sa kanila. Pero talagang yun nagsabi sa matagal nilang pagkikita. Alam din ni Diana na si Aris ay narawal lang sa magplano ng doktor. Sumapit ang gabi. Tayong pag-iyak ang nanatili kay Aris. Lahat ay nagbago sa dating pinating nakilala niya noon. Ibang-iba na ito. Buhat ng sila ay ikasat. Nasandaling roon tahimik siyang naghahanda ng hapunan. Nang lasing na dumating si Luther. Kitang-kita niya ang kusot nitong damit. Gulo-gulo ang buhok at bakat ng batong lipstick sa pagmitabit na suot ito. Malakas na sampala ang ginawat niya sa binata. Ngunit mahigpit naman siya hinawakan sa pulsuhan nito. At barain siyang hingariklat. Hindi niya napigilan ang lakas ng pwersa ibinibigay kay Luther. Naramdaman na naman niya ang pagkakalapat ng kanyang likod sa matipot na sopa. Luther? Nauutal na tawag niya sa pangalan ng kanyang asma. Tinawala itong nan at patunggi pa rin sa napakapuso na ginagawa nito sa kanya. Hanggang sa marating Luther, tumusukdol ang pagnanais nito kay Aris. Ano ba nang mangyari? Huwag mo kong iiwan. Inaamin ni Luther na tila may nararamdaman na siya sa asawa. Ngunit hindi maaari dahil mas mahal niya si Diana. Marami pa siyang plano na dapat maisakotupar. Pero bakit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili? Sa tuwing nakikita niya iyak ito, may kurip siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Nasaan ka ng pagkakakilala nila, wala siyang masabi kay Aris. Tanging pagkaawa lang ang nararamdaman. At ayaw na niya iyon higitan pa. Subalit ang katawang nagnanais ay di bumihinto at patungoy sa bangking gayog na patbusikin sayaw na gumagalaw sa ibabaw ng kanyang asawa. Akin ka lang. Salitang lumabas sa kanyang mga labi na hindi naasabi ka. Ni Luther. Dahil sa nagawang pagpapakasal ni Luther kay Agnes, sa hakbang ginawa ni Mr. Hidalgo, nang bilhin niya ang kumpanyang nalulugi na. Ngunit hindi kinaya ng ama ni Luther ang lahat, kaya nagkasakit ito at isinungkot sa ospital. Nang malaman ni Luther ang pagbili sa kanilang kumpanya, isang pagsiwalat ang inilahat ito. Nang magpa-press conference siya kasama ang mga ebidensyang hawak niya. Ang iligal na gawain ni Mr. Hidalgo at pagnanakaw nito sa kanilang kumpanya. Kaya naman nanunggi ito. Hindi kita mapapatawad, Luther. Pareho kayong ahas ng iyong ama. Ginagawa ko lang kung ano ang tama, Mr. Hidalgo, at pinabawi ang mga nakaw na nakuha mo. Buwisit ka. Hindi pa tayo tapos. Sige na, tamputin at ikulong yun ang harimong dayan.
Sa pagkakatakip kay Mr. Hidalgo, hindi ito tinanggap ni Jade, ang babaeng noon pa lang may gusto sa kanya. Ngunit laking pasasalamat niya dahil nakita nito ang tunay na ugali ng kanyang ama. Samantala, hindi inaasahan ni Luther na darating si Diane, ang babaeng labis niyang minamahal noon pa man. Nabigla rin ang kanyang kaibigan na si James, subalit hindi ito sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. Bagkus, mas inisip nito ang mararamdaman ni Alice. Sana hindi ka magsisi sa huli, dahil kapag si Alice ang nawala sa iyo, siguradong hindi na siya babalik kailanman. Sabay alis nito sa harapan ni Luther na may pagkarismaya sa kanyang mukha. What are you doing here, babe? Salubong nakilay ni Luther sa pagtataka niya sa babae. Nandito ako para i-celebrate ang pagkapanalo mo. Ngayong nagawa mo na lahat at maisaayos ang inyong kumpanya, siguro naman pwede na tayong ikasal at iwan ang babaeng kinuha mo lang kung saan. Ibalik mo na siya sa lugar na dapat sa kanya. I need more time. Makakahintay ka ba? Wala sa isipan niyang sagot kay Diane. Of course, babe. I'll be waiting for you. Ilang araw na ang lumipas, ngunit walang Luther siyang nakakita. Kahit tawag ng kanyang asawa, ay wala itong paramdam. Hanggang sa malaman ni Alice ang tunay na dahilan. I'm sorry, Alice, pero sa palagay ko ay magkasama silang dalawa. Natigilan si Alice sa mga salitang narinig niya mula sa kaibigan ng asawa. Tila magsikip ang dibdib niya sa kanyang nararamdaman. Sinungaling siya. James, please, tulungan mo ko. Tulungan? Gusto kong lumayo. Alam ko pinakasalan niya ako para lang maging panakatputa sa mga plano niya. Tama ba ako, James? Alice, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo. Pero gusto mong makaganti sa ginawa ng kaibigan ko. Tutulungan kita. Walang kaalam-alam si Luther sa ginawang paglayo ni Alice. Labis-labis naman ang pagsasalamat ni Alice kay James nang dalhin siya nito sa Thailand upang magbuo ng panibagong buhay. Nangako rin siya na hindi ito malalaman ni Luther hanggat hindi napapatunay ng kanyang kaibigan na mahal ito si Alice. Ngunit ilang linggo pa lang sila sa Thailand ay nakakaramdam na si Alice ng pagsusuka sa sakit. Bakit hindi ka magpa-check up? Pag-alalang tanong ni James. Nanibago lang siguro ako rito. Alam mo namang first time ko lang sa ibang bansa. Mas mainam pa rin ang magpa-check up ko. Na hindi naman mapakali si Luther sa kahahanap niya sa asawa. Halos mawala na siya ng oras kay Diane na mas lalo namang nagpainit ang ulo ng babae sa kanya. Bakit na ayaw mo pang kalimutan ang buwisit na babaeng yon? Parte pa rin siya ng mga naging plano ko. Kaya kailangan ko siyang mahanap. Kailangan kasal niyo at wala kang pananagutan sa kanya. Hindi maiwasang hawakan ni Luther ng mahigpit ang leeg ni Diane sa mga narinig niya. Ano ba, Luther? Nasasaktan ako. Asawa ko siya at gagawin ko ang lahat makita ko lamang si Alice. Ako ang mahal mo, Luther. Hindi ang babaeng yon. Bakit? Na-inlove ka na ba sa kanya? Kaya gano'n lang ang pagtatanggol mo? Tigilan at tigilan si Luther sa mga sinabi ni Diane. Kahit siya ay nalilito sa kanyang nararamdaman. Tama si Diane, hindi si Anne ang mahal niya. Ngunit bakit gano'n na lamang ang apekto niya sa pagkawala ng kanyang asawa? Mabilis siyang umalis at iniwang nakatulala ang long-time fiancé niya si Diane. Alam niya na nabigla ito sa kanyang ginawa. Paharurot niya pinatakbo ang sasakyan na isang text message ang natanggap niya sa kanyang mga tauhan. Confirm, sir. Alam na namin kung nasaan siya. Tiyak na mabibigla kayo. Napakunot ang noon ni Luther sa sinabi ng lalaki sa kanya at agad siyang sumagot. Ano? Ulitin mo ang sinabi mo. Nasaan ang asawa ko? Magkasama po sila ng kaibigan niya si James at sa palagay namin, nasa iisang bahay lang sila tumitira. Halos hindi mapigilan ni Luther ang pagkuyong ng kanyang mga kamay. Tila mapahawak siya ng maigpit sa kanyang madibela.
Makikita sa kanyang mukha ang pagkadismaya sa kaibigan. Lalo na't nalaman niyang magkasama sina Alice at James. Pagkasalas ang tanging nararamdaman ni Luther. Kahit di man niya ito aminin, ni hindi maipinta ang kanyang mukha habang nakatitig siya sa daang kanyang tinatahak. Mabilis at tila hindi maayantay sa kanyang sunod na gagawin. Subalit nang makarating siya sa kaniroroonan ni Alice, agad siyang bumabala sa sakyan. Walang pagdadalawang isip na sinuntok niya si James nang makita niya itong hawak ang mga kamay ni Alice. "Tama na, Scooter, tumigil ka na." Sigaw na tingning ni Alice sa pag-alala nito kay James. Napansin niya pagdurog ko ng kilid ng labi ni James. "Kaya pala wala kang paalam sa paghanap ko sa kanya. Kasi ikaw ang tela kung bakit hindi ko siya makita." "Luther, I will explain. Hindi sa ganitong paraan ko gumagawa ng hindi tama. Ano pang ipapaliwanag mo? Nakita kong lahat. Ako lang. Akala ko..." May pagtingin ka kay Jane. "Pero bakit ang asawa ko pa? Pwede ba, Luther? Kung wala kang magandang gagawin, umalis ka na. Isang pangka-family na nakanana kita." "Alice, please. May dahilan ang lahat." "At anong dahilan mo? Hindi ba't hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ang long-time fiancé mong si Diane? Pero bakit nandito ka? Bakit ginugulo mo pa ang buhay ko? Pinili kong sumama kay James dahil mas mapagkakatiwalaan ko siya kaysa sa'yo. Harihirens kong ikaw ang mahal ko. Yes, nagkamali ako. Akala ko. Ngunit hindi ko kayang wala ka, Alice." "Luther," tawag ni Jane sa kaibigan. "I'm sorry kung itinago kasi si Alice sa'yo. Sinunod ko lang ang gusto niya. Dapat niya magpasalamat ka sa akin at inunagwaan ko siya para sa'yo. Nagawa mo pang magbiro sa harapan ko. Wala ka ni ugnayan ni Alice. Iligtas ko lang siya sa plano ni Diane. Lalo na sa katulad mong paliw. Ngayong nasa harapan mo na siya, anong sunod mong gagawin? Hindi na pwede na dalawa ang mahal mo. Dahil kung mangyayari man yon, I'll make sure na hindi mo na siya makikita habang buhay." Sira ulo ka talaga, James. Dahan-dahan lumapit si Luther kay Alice at hinawakan nito ang mga kamay ng asawa. "Sorry, hindi ko pala kayang wala ka. Bahal kita. Ikaw ang babaeng." Hindi na natuloy ang sasabihin ni Luther na maramdaman niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Marahay niya ito pinalis. Asa na pagpilit sa mga mata ni Alice. "Is, umalik ka na. Promise, aalagaan kita. Tulad ng ipinangako ko sa iyo noon." Napahaguluhan ng malakas si Alice. Kasunod ang mahigpit niyang pagkakayakap kay Luther. Sa pagkakataon na iyon, tanging ngiti naman ang sumisirin sa mga labi ni James. Subalit laking pagkabigla nila nang magkakasunod na putok ng baril ang kanilang narinig. "James!" sigaw ni Luther. "Sige na, umalis na kayo. Ako nang bahala sa kanila. No, hindi kita iiwan." Tinawag ni Luther lahat ng mga tauhan niya. Hans, magkapalitan sila ng bawat putok sa kabilang grupo ng mga nakaitim na hindi nila kilala. Siguradong mga tauhan ni Diane yan. Hindi ligtas si Alice nito. Kami na ang bahala kung ayaw mong mapahamak pati ang magiging anak niyo. Tila natitinilan si Luther sa sinabi ng kaibigan niya. "She's pregnant?" "Yes. Don't worry. Kami na ang bahala sa kanila. Unahin mo ang mag-ina mo." Agad naman nakasakay na sasakyan sina Luther at Alice. Ngunit tila isang itim na kotse ang sumusunod sa kanila. Mabilis at hindi humihinto ang bawat takbo ng kanilang kotse. "Babe, you're bleeding." Pag-aalalang sigaw niya kay Alice nang makita niya ang pulang likido sa magkabilang pinti ng asawa. "Ang sakit." Tugon ni Alice. "Malapit na tayo, don't worry. Iligtas mo ang baby natin. Ayoko siyang mawala." Doon na si Alice na wala ng malay na lalo namang nagpabilis ng kaban dibdib ni Luther. Ngunit ang babaeng hangad at kagustuhan at kasapay man ay bigla na lamang nagpahinto sa kanila.
Luther, ako ang mahal mo, hindi ba? Pero bakit siya ang pinili mo kaysa sa akin? I told you before na susubok kong baling ka. And yes, nararamdam ko yun, subalit iba ang naging pagmamahal ko sa kanya. At masasabi kong siya ang babae na hanap ko. Patawarin mo ako, Dayan. Sa tingin mo, ay ganun lang yung kadali? Hindi ako papayag. Kaya ito ang dararapat sa babaeng yan. Malakas sa putok ang pinakawala ni Dayan. Ang akalang niya tagumpay sa babaeng nais niyang mawala ay tila napalitan ng takot nang si Luther ang tamaan ng bala nito. Luther! Hindi! Sigaw ni Dayan. Nanginginig ang boses. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting bumigay ang lakas sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Parang naniligas sa pagkabigla at takot. Kasunod doon, nahulog ang baril mula sa kanyang kamay na tila sumasabay sa bigat ng kanyang konsensya. Hanggang sa, Pulis! Pulis! Sigaw ng isang boses mula sa pintuan. Mabilis na sumugod ang mga pulis. May ilan na agad lumapit kay Luther upang tingnan ang kanyang kalagayan, habang ang iba'y tinutukan si Dayan. Tutulungan niyo siya. Bulong ni Dayan, halos wala ng boses. Tinurong niya si Luther, nanginginig ang kanyang kamay at katawan. Hindi ko sinasadya. Hindi na lumaban si Dayan. Wala ng lakas ang kanyang katawan at lalong wala na sa puso niya makapaglaban pa. Tanging panalangin na lang ang kanyang nasampit. Luther, huwag kang mamamatay. Pakiusap, pangako. Hindi na kita gugulihin pa. Sa malayan na, rinig at tunog ng ambulansyang paparating. Ngunit tulala lamang si Dayan sa kanyang mga nagawa. Nakita niya si James na bababa ng kotse at bitalin sa mga mata nitong tinigigan siya. Habang isinasagawa ang first aid kay Luther, isang batang opisyal ang dumigol sa paligid at napansin ang isang itim na SUV na nakaparata. Ilang metro ang layo. Nakabukas ng kaunti ang bintana sa passenger seat. Doon niya napansin ang isang babaeng walang malay. Nakasandal sa upuan. May isa pa, may babae sa loob ng sasakyan. Agad siya tumakbo at pinaksan ang pinto. Nakita niya isang babae. Walang iba kundi ang asawa ni Luther. Maputla, walang malay at may bakas ng luha sa pisngi. Maingat niya hinawakan ang pulsing to. Mabilis nilang isinakay ang babae at lalaking may tama ng pared sa magkahiwalay na ambulansya. 7 buwan matapos ang trahedya, sa ilalim ng kalangitan na bughaw at maliwanag, sa gitna ng isang hardin na pinapalumitian ng puting rosas at mga fairy lights, naroon si Agnes na nakasuot ng simpleng eleganting wedding gown. Sa tabi niya si Luther na nakaitim na suit at may luha sa mga mata habang nakatitig sa babaeng minsan nawala sa kanya. Pareho silang nakangiti, ngunit kapwa rin naninilit ang luha. Luther, tanggap mo ba si Alice bilang iyong tanging asawa sa hirap at ginhawa at sakit at kaligayahan? Huminga ng malalim haw ang kamay ni Alice. Hindi ko lang siya tinatanggap, Father. Pinipili ko siya araw-araw hanggang sa huling tibok ng puso ko. Si Alice lang palagi at kailanman. Alice, tanggap mo ba si Luther bilang iyong tunay na kabiyak? Halos hindi makapagsalita sa emosyon. Tinatanggap ko siya. Lahat ng pagkakamali niya, lahat ng sugat at kahinaan. Dahil sa likod ng lahat ng yon, siya pa rin ang lalaking pinili kong mahalin. Ang ama ng anak ko at ang lalaking hinihintay ng puso ko. Sa bisa ng kapangyarihan bilang ministro ng Diyos, ipinapahayag ko kayo. Kayo ay isa ng ganap na mag-asawa. Maaari man ang halikan ng iyong bride. Sa wakas, akin ka na at hindi na kita pakakawalan. Mahinang bulong ni Luther. Napangiti naman si Alice kasabay ng mga luhang di niya mapigilan. Dati panakitbutas lang ako. Ngayon ako na ang buong puso mong piniling. Narinig nila ang masayang palakpakan sa paligid at ngiti ng matarik niyang kaibigan na si James at Jean. Naroon din ang ama ni Luther na masiglang naging saksi sa kanilang kasal. Ilang buwan matapos ang kasal, sa isang beranda may hawak na sanggol si Agnes.
Nakaupo siya sa rocking chair habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Lumapit si Luther, hinalikan ang kanyang balikat at humawak sa maliit na paa ng anak nila. "Hi little one, si daddy to. Alam mo ba kung gaano katakamahan?" Gumitingi si Alice habang pinapahimbing ang anak. "Hindi ko akalaing darating ang araw na to." Payapa, tahimik, masaya. Umupo sa tabi niya si Luther. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Lahat ng sakit ng luha ng gulo, naging daan lang para makarating tayo dito. Bumaling ang tingin niya kay Alice. "I love you. At sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang hahanapin ko." Hindi naman mapigilan ni Alice ang maiyak sa mga sinabi ni Luther. "Angako, kahit anong mangyari, ako pa rin ang sayo. Ikaw pa rin ang tahanan ko." Kasunod ay isang matamis na halik ni Luther sa kanyang mga labi at pagyakap na masasabi niya habang buhay na pagmamahalan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa kakayahang magpatawad, lumaban at piliin ang isa't isa sa kabila ng sakit, pagkakamali at pagsubok. Minsan kailangan nating maligaw para matutong mahalagahan ang tamang landas at ang taong handang magmahal ng totoo. Higit sa lahat, ang pag-ibig na sinamahan ng katapatan at sakripisyo ay laging nagwawag sa dulo. Maraming salamat mga karomantiko audio series. Sa muling magandang kwento sa inyong lahat. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.